Let's make a root air pruning pot. Pictures of air pruning pots that you can buy online. What is root bound? When roots reach the edge of the pot and are exposed to air, the lack of humidity causes the root tips to die or burn off. Root bound occurs when the roots circle the pot or container. Let's listen to Reverend Father Darwin Gitgano's homily. Biniblock niya, oppression. So, pwede niya i-block yung communication. The prior tend, therefore, to lead to problems in relationships. Many authors discuss the fact that the demons can affect relationships. Pwede tayo aatakihin o demonic oppression in relation to relationship. Diba? Pwede example, yung relasyon nyo mag-asawa. Pwede kayo ma-oppress sa relasyon ninyo. Dahil sa paglapit ninyo sa mga albularyo, hindi na kayo magkaintindihan, puno ka na ng galit, hindi na makapasok yung mga counseling sa isipan at sa puso natin, both negative and positive. In certain sense, even the positive influences are negative because the outcome often ends up negative. For example, demons can give people amorous or positive feelings for one another so that a person who would normally not develop a relationship because it would be deleterious to their spiritual, psychological, or physical well-being will be attracted to another individual who will cause the damage. Yung example nito is love potion. Meron na tayong mga pasyente na nag-iba yung relasyon nila because of kayuma. Lumay. Uy, totoo yun. Totoo yun. Kaya nga, alam nyo, itong catechism natin to empower you to use the prayer of the church, to use the sacramentals of the church wherever you go. This is our protection. And then receive the sacrament. It is more than a protection. It is a sanctification. Sanctification is greater than physical protection. It is sanctification. When we receive the sacraments, sinong pare ngayon kasama natin? Father? Richard? Sino pa? So, nag-invite tayo ng 2 pare every day po para po sa inyo. Bakit? Maibigay namin yung sacrament sa inyo. Yung sacrament is Jesus. Alam nyo, sa pagpunta nyo dito, hindi yung sarili namin ang ibibigay namin sa inyo, kundi si Kristo talaga. He is the only one to heal all of the oppression of the evil spirit. Sabi ni Kristo, I will abide you until the end of the time. Kasama nyo ako until the end. Saan ba siya real? Yung presence niya na is real. It is sacraments. Blessed na blessed po tayong mga Katoliko. Supernaturally blessed tayong lahat. Natutuwa ba kayo ngayon? Sa mga iniwan ang tunay na simbahan, balik na kayo. Bakit iniwan nyo? Because of lack of knowledge, lack of theological foundation of our faith. Kung alam lang ninyo ang simbahang Katoliko, hindi nyo naiwan ninyo dahil nag-highlight sila sa mga abusadong pare. Nag-highlight sila sa abusadong mga membro sa simbahang Katoliko. The church is holy not because of the members, nor because of the leaders. The church is holy because of the founder. No other than Jesus Christ Himself. Bigyan natin ng papuri si Kristo. Amen? Pero itong discussion ko, i-detail ko ito sa sunod ng mga araw. Oppression related to death of our relatives. Pwede din. Yung sunod-sunod na pagkamatay. Okay? Pwede din. Biblical ba yan? Biblical. Death or harm to relatives. The book of Job recounts the death of relatives. Asawa niya namatay. It is an oppression of the evil spirit. Pero may natural death din. Hindi lahat ng namatay ha. Pagkakalain nyo yung pagkamatay ng lulo ko, demonic din yun. Hindi lahat. Pero pwede gamitin niya yung death to oppress
oppress you. Okay? Katulad ng nangyari sa buhay ni Job. Sabi ni Satanas, bibigyan ko siya ng trials. Yun po ay oppression. Okay? Namatay, nagkasakit si Job, di ba? Oppression. The death of relatives, workers, and friends. Grabe yun. Grabe yung oppression ni Job. Who were actually killed by Satan using the natural forces such as weather. Pwede din, gamitin niya yung natural na calamity. Weather, demons are not by any means strangers to our world. On the contrary, they inhabit certain parts of it. Hindi talaga yung yung mga demono, strangers. Kasama natin ngayon. Nagwahal na yung demonyo. Kasama natin ngayon. For instance, the atmosphere, heaven, not the heaven of God, but the upper reaches of the air. St. Paul calls Satan prince of the power of the air, of this air. Ephesians chapter 11, verse 6 to 12. The desert wind, which overthrew the house of Job's children and crushed them beneath its ruins, was the work of Satan. So, lightning. Na pwede gamitin ng demonyo mga natural calamities to oppress us. Okay? Kung oppress ka, may pasyente kami nung isang araw, dahil namatay yung close na auntie. Grabe na, natakot na siya sa reality of death. Hindi naman dapat katakakutan ang kamatayan. Ang dapat kakatakutan, hindi ka mamatay. Aabot ka ng 200. Okay ra ka? Aabot ka ng 200. Sino ba ang gusto na aabot ng 200? No? Maglalaro sa sarili niyang dumi. No? So, ang katatakutan natin na hindi tayo mamatay. No? Normal lang mamatay tayo. Pero pwede gamitin yan. So, nandito yan sa, hindi yan personal ko na opinion. Nandito yan sa season exercise. Ang kapal ng libro, Dominion. Ano pa? Oppression related to work. Kahit malapit ka naman, matanggap. On that day, hindi ka matanggap. So, okay na yung namin. Yung head namin, CEO namin, tatanggapin na ako. Pag-report ko, hindi ako natuloy. Marami na itong beses. Oppression related to work. Pero i-discuss ko ito sa sunod na mga araw. Oppression related to property. Okay? Oppression related to financial situation. Okay? Oppression related to business. Ang dami pala. No? Demons can be the cause of clumsiness or physical harm caused by being pushed downstairs. Bigla ka lang mahuhulog sa hagdan. Pwede din yun. Oppression. Father, wala nagtulak sa akin, pero merong tumulak. Physical harm. No? Merong pasyente kami dito, si Floretta. Ayun, oppression through dreams, oppression po, at possessed din siya. Alam nyo, marami siyang pasa dito. Parang sinusuntok namin during exorcism. Sabi niya, Father, tingnan nyo, marami kong pasa. Yun, physical harm. No, oppression po yun. No? At kumusta na siya ngayon? Completely liberated po. Mga 5 months kaming nagsasama dito. Bakit siya completely liberated, completely healed? Not because of Father Darwin, because she received completely the sacraments. Nagpakasal na po sila. For how many years hindi sila after sa kasal, completely healed, completely liberated po. Bigyan natin ng papuri si Kristo. So ngayon mga kapatid, ang pinopromote ni Father Darwin, hindi yung sarili ko, yung sacrament talaga. Natutuwa ba kayo ngayon? Ang pinopromote ni Father Darwin, hindi yung sarili na, yung sacramentals talaga. Lahat ng pari, maka-bless na mga sacramentals ninyo, tubig, asin, oil, lahat ng pari po. At ako po'y natutuwa dahil marami ng pari nakikinig sa atin.
kahapon bumibisita natin ang chief exorcist sa Diocese of Lawag. Buong team niya, dinala niya dito para mag-observe sa atin. Very positive siya sa kanyang sinasabi, sa kanyang observation dito. Ito ang hinahanap ko. So meron tayong mga pari for confession. Mamaya mag-anointing of the sick ako sa mga may sakit. Kaya sa inyong lahat, anointing of the senses, yung mga walang sakit. At kung may oppression ka yung anointing of the sick, ibibigay ko din sa inyo. Natutuwa ba kayo ngayon? At kayo na po ang gagamit sa mga sacramentals, i-deliverance niyo yung bahay ninyo. Please, huwag kayong matakot. I-deliverance ninyo yung mga property ninyo. Yung mga property ninyo, i-deliverance ninyo. Di ba, oppression is pwede atakihin yung pamilya natin. I-deliverance ninyo. At i-pray ninyo, pagdasal ninyo yung family members natin. Araw-araw po. Okay? So, i-bless ko muna yung sacramentals ninyo dahil mag-exercise ako dito sa, tayong 2:00. Mag-exercise ako dito sa exorcism room. So, dahil natig-bless, dyan lang kayo sa upuan ninyo, At pasensya na kayo sa lagwar masikip. Pero huwag kayong mag-alala dahil lilipat na tayo this coming July. Maliwalas na po doon sa ongoing construction natin. Okay? Through God and with the Holy God, by the God of salt. Our help, ating i-bless ang asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and with the holy God, by the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, with thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may bantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and salt from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Ang salt ninyo ay holy and exorcised salt. Sunod nating bless ang tubig ninyo. You creature of God, water, I purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ your Son the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praise us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, with cleanse and delivered from harm. Its handsome enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needless stains by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ. So Lord, may the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you.